Mga Lods, magandang araw sa inyo. So ito pala, mag-update tayo about sa buhay-buhay. So mga Lods, actually, maraming mga nagtatanong sa akin pagka sa labas, pag lumalabas ako, may mga nakakilala sa akin. And then tinatanong nila ako, uy, kamusta ka na? Kamusta na nanay mo? Ganto. Mga nakapanood ng mga palabas natin, yung mga story ng buhay natin sa KMJ, sa Tony Talks, ganyan, at sa mga iba pa mga interviews. So sinasagot ko naman sila na ayos naman po, nakakapag-usap pa rin kami ng nanay ko. Ito lately medyo busy lang po. And then tanong nila sa akin kung nagbo-vlog pa daw ba ako. Sabi ko, yes, actually nagbo-vlog pa po ako. Yun lang kasi mga Lods, naging dalawa kasi yung tema ng ng mga content ko eh. Dati talaga diba about basketball, and then ngayon about sa buhay-buhay, mga life experience, and nag-update na rin ako about sa nanay ko. Yun lang lately, sobrang naging busy ko mga Lods. Hindi ko akalain na magiging ganito ka-busy ako. Alam niyo naman, may trabaho ako, di ba? Panggabi ako. Yes, okay. Although minsan ginagawa pang umaga, pero mostly panggabi ako. And medyo talagang tiring talaga yung yung oras namin. Okay? Kasi hindi pa kami nasusunod sa oras na ibinanggit sa media. Yung iba nasunod na, pero nahirapan pa mag-adjust unti-unti. So we are in a transitioning period. Tapos sobrang naging busy pa, maraming full alert, ganun, di ba? So nangyayari sa akin mga Lods, sobrang pagod ko na umaga. Paggising ko, okay? Actually, tanghali na ako gumigising usually dahil nga siyempre panggabi na, di ba? Yung oras ko, madalas nagugugol ko na doon sa may pamilya ko. And then, pagkatapos, nagko-coach pa ako ng basketball. Yung pagko-coach, mga Lods, very stressful talaga yan. Pero siyempre, very rewarding din naman, nakakatuwa. Pag nakikita mo nag-improve yung mga bata. So, ayun yung nangyayari sa akin. Tapos nag-uusap pa kami ng nanay ko. Minsan nga, hindi ko nakakausap nanay ko. Minsan lumilipas sa isang araw, hindi kami nakapag-uusap, sobrang busy. And then mag-aalala siya, mag-message siya sa akin. So, ayun, Lods, mag-update ako. Sige, about sa nanay ko. Nagkakausap kami ng nanay ko, and then unti-unti, parang alam niyo, getting to know each other again, parang gano'n nangyari. Marami ako nalalaman about sa kanya, about sa basketball. 'Di ba? Player nga nanay ko nung kabataan niya. So ngayon napag-usapan namin kung yung mga daw niya. Bigla niya binanggit sa akin, sabi niya, ang idol kong team talaga is Boston Celtics. Oh, sabi ko sino doon? Sino ang mga player ang idol mo doon? Ganto, ganyan. Nag-send ng link. Yung link na yun ng sinend niya, sila Larry Bird pa. Alam mo yun? Sabi ko, grabe talaga. Talagang noon pa pala talaga na fan ng ng NBA ang nanay ko. Actually, tatay ko din naman. Ang tatay ko naman, Chicago Bulls. So, ako, ang inabutan ko din Chicago Bulls. Yun yung naging ko. Fan din ako noon. So, yun. Napapag-usapan namin na sobrang galing nga daw ni Larry Bird dati. Pagka daw talagang mga crucial moment. Pagka nahawakan daw ni Larry Bird yung bola, malamang daw. Parang, kumbaga, shoot daw talaga. So, nakakatuwa na nakakapag-usap kami ng ganun. And then, lately, ang sabi ng nanay ko is yung about sa politics sa kanila. Hindi ko gano'ng pag-usapan ko yung politics. So, apparently, ang nanalo yatang presidente sa kanila ngayon is parang gusto ng karamihan. Okay, gusto ng karamihan. So, medyo masaya sila doon. And nung tingnan ko nga yung palitan ng peso to won, kumbaga maganda na nga yung palitan ng won pala. Maganda na to. Tumaas na ulit yung won kasi nga nagkakaroon na yata ng stabilization yung kulay green na paangat na So siguro pwede na namin ipalit yung mga ibang won na binigay nung nanay ko sa anak ko. Yan. So ayun yung mga ibang mga update sa nanay ko. And pinapag-usapan namin kung paano ko pupunta. Alam niyo ba, Lods, this year halos wala pa yata nakakapag-live sa amin halos Kasi nga may election, tapos after the election, may Independence Day. Kasi election kasi medyo mahaba, kaya sobrang hirap Siyempre, di ba, may election period, campaign period, tapos election day, after election, di ba? May inaugural pa yan, di ba? So, halos wala nakakapag-live. So, sabi ko sa nanay ko, next year, try ko. Pero, yun ang aalamin ko muna kung paano ako pupunta ron. Kasi, siyempre, gusto mo makakuha ng ticket na mas mura. Ang hindi ko lang alam kung mapapayagan ka agad, kaya kailangan kong pumunta sa higher office, alamin na paano po yung sitwasyon na ganito. Kasi first time kong gagawin to Yung ginawa ko nakaraan, Lods, yung biglaan pag-alis. Talagang na yun, sabi ko sa kanila, no matter what happened, aalis ako. Kung magiging dahilan to ng pagkawala ng trabaho ko, siguro naman worth it yun. Kasi 31 years kami hindi nakita ng nanay ko para mahanap ko siya. Kasi di ba hindi ko naman alam kung nahanap ko na siya o hindi. Parang may lead lang daw. Apparently, nung papunta na kami, the night before, tsaka lang naman sinabi sa akin na nahanap na pala nila, di ba? So yun yung yun yung medyo update sa nanay ko. Yung ate ko naman sobrang busy din, and nag-e-exam naman siya again for another promotion o mas mataas na pwesto. So yung ate ko kasi medyo mukha lang bata, 'di ba? Pero
mataas na yung pwesto niya sa mga ano, tsaka yung mga eligibility niya for higher office, nandun na siya. Okay? So, yun yung update sa nanay ko tsaka sa ate ko. Pero Lods, alam niyo ba, may mga nagtatanong din sa akin about sa movie. Kasi, sa mga nakasubaybay dati, meron talagang nagkaroon ng interest na gawing movie yung buhay ko. Actually, dalawa yun. Yung isa hindi ko ganong in-entertain. In-entertain ko, yung isa, nabanggit ko ba yung kusino? Or banggitin ko na rin? Basta't yung sa grupo nila, no, nila Madam Tony yun actually. Yun. Sige, banggitin na rin natin, wala namang problema eh. And after nun, may mga gustong gawing parang short film, yung about sa buhay ko, ganun. Ang nire-reply ko palagi, sorry, may kausap ako, ganito, ganyan. So ano na ba yung update doon? Magiging pelikula na ba o hindi? Wala na akong balita. Yun ang katotohanan, wala na akong balita. Nung sinabihan nila ako, and then minessage nila ako, nagkaroon sila ng interest, and then pumunta kami, nag-meeting kami. Then after namin mag-meeting, nag-send sila sa akin ng interest daw, ganyan. Nag-reply naman ako na parang, hindi ko lang kung nag-reply ako eh. Pero alam ko nag-reply ako sa kanila na okay, sige, na ganun. So, ako talaga, nung napag-usapan namin yun, last year pa kasi yun eh. So naisip ko, alam nyo, parang maganda siyang ipalabas in Mother's Day. Diba? Although kahit next year ipalabas yung feeling ko okay pa rin eh. With a good trailer lang. Ang intent kasi talaga nila is to show the people na whatever happens, 'di ba? Nangibabaw yung pagpapatawad daw sa magulang. Yun yung parang gusto nilang ilabas daw. And feeling ko nagwo-worry sila na baka magkaroon ng misinterpretation sa mga tao about do sa nanay ko. Na para bang lalabas parang medyo masama yung nanay ko, 'di ba? Eh hindi nga nila alam yung totoong storya, 'di ba? So, ang nanay ko sabi niya willing daw siya magpa-interview actually kahit kila Tony, makausap nung scriptwriter nila para malaman yung kumbaga kung ano ba, paano ba mag-iwi-way. Pero syempre, humihiling pa rin sila ng ano ba tawag dito, ng parang room for konting drama para 'di ba mas mapaganda yung pelikula, para mas lalong mahukin. Sabi ko, actually sabi ko wala namang problema. Ang ko lang sa kanila is wag gaanong masasaktan yung mga ibang mga tao. Pero sinasabi din nila na hindi nila ganong control. And then eventually natapos yung meeting namin na parang sinabi ko yata is sige, payag ako gano'n na may sa pelikula. Kasi nasa isip ko nun, hindi naman lahat nabibigyan ng chance mabigyan ng ganung pagkakataon na may sa pelikula yung buhay. And also yung purpose kasi nila, yung about forgiveness. And feeling ko, magiging maganda. Yung feeling ko, magkakaroon siya ng added value sa family family values, okay, sa mga tao. So kaya sabi ko sige, pumayag ako. And madali naman i-explain sa tao yan unti-unti kasi makikinig naman yung mga tao lalo na pagka nahook sila sa isang story. And then mas marami talaga na nalilito, ano ba talaga nangyari, paano nagkahiwalay, ano ba ginawa ng nanay ko. And then nung habang pinapaliwanag ko siya, naintindihan ng mga tao na okay, meron talaga mga pagkakataon na kahit na gusto mo hindi mangyayari. And in God's will talaga, may mga dahilan talaga. So napabuti naman lahat, 'di ba? Yung nangyari sa akin. So ayun yung update sa pelikula. Madaling salita, after ng usapan namin wala na silang sa akin. Hindi ko rin naman sila kinukulit kasi sabi ko nga sa inyo, ako nga busy ako eh. What more pa sila mas marami silang ginagawa. Kahit nga marami silang stuff, kitang-kita nyo na sobrang busy sila. But anyways, if ever na mag-reach out sila ulit sa akin, I'm still open pa rin naman. And kung meron man akong priority, siguro sila palagi. Kasi siyempre ayokong masayang yung istorya na hindi talaga mabibigyan ng magandang justice yung istorya para talaga ma-appreciate ng mga tao yung about family values. Yun naman yung pinakadahilan eh. 'Di ba? Kagaya ng sinabi ko sa inyo dati, hindi nga ako parang wala ka sa isipan namin ng misis ko na ipa-media pa siya dito sa Pilipinas. Kasi bakit pa? Nahanap ko na rin naman yung nanay ko using the Korean media. Pero yung napansin namin na maraming mga natutuwa at mga magnanay, magtatay na nagkakasundo, nagkakabate because of that story. Biro niya out of nowhere, bigla siya nagkabate because of that story, di ba? So why not amplify, di ba, yung mismong family values? It's not about our story na eh. It's about the value na may impart doon sa mga tao. So mga lods, ito yung semi-update natin and mag-update pa ako ng iba pang mga bagay, okay? And yung mga humihiling ng
ng mga parang vlog na kung ano yung ginagawa ko sa buhay-buhay with my family, sige, gagawin din natin yun. Pero syempre, hindi lahat ipapakita natin. Syempre, mag-iwan pa rin ako ng personal para sa amin. O yun lang mga lods ha. Sana nag-enjoy kayo sa konting kwentuhan natin na to. Thank you!